Kumusta po kayo mga minamahal naming taga-subaybay? Muli po tayong maglalakbay sa isang kwentong magpapatunay na ang pag-ibig ay hindi lang sa mga magagarang bahay na tatagpuan at lalong hindi ito nabibili ng pera. Sabi nila, ang pagpapatawad daw ang pinakamahirap na ibigay sa taong nanakit sa iyo ng sobra. Pero sa kwentong ito, matututunan natin na minsan ang pagpapatawad pala ang tanging daan para mahanap natin ang ating sariling paggaling. 3:00 ng hapon at nasa gitna ng hardin ng tahanan ng ulap si Likha. Nakangiti habang pinapanood sina Alpas at Layag. Ang kambal ay nagtatakbuhan, tawa ng tawa habang hinahabol ang maliliit na paru-paro sa ilalim ng matayog na mga puno ng pino. Kung tititigan mo ang malapalasyong tahanan ni Mr. Siklab Bughaw na nakatayo sa tuktok ng isang eksklusibong subdivision, iisipin mong ang lahat ay perpekto. Pero alam ni Likha, sa loob ng pader na marmol at salamin na yon, may lamig at lumbay na mas matindi pa sa klima ng buong lungsod. Ang tanging init na naroroon ay ang pagmamahal niya sa 2 batang 8 taong gulang. Yayak ka, init! Ang reklamo ni Layag, ang mas tahimik sa dalawa, habang pinipisil ang kanyang pisngi. Sige mga anak, magpalit na tayo at mag-swimming. Masiglang sabi ni Likha. Ngunit nang buksan niya ang gripo sa kusina ng pool house, walang lumabas, kundi hangin. Patay ang tubig. Kinagat ni Likha ang labi niya. Alam niyang may leak na kinukumpuni sa mainline, pero hindi niya inakalang aabuti ng hapon. Hindi siya pwedeng maghintay. Ang mga bata ay pawisan, mainit, at kailangan na talagang maligo. Lumingon siya sa sulok ng hardin kung saan nakatambak ang mga lumang kasangkapan. Nakita niya ang isang lumang galvanized steel tub, isang malaking palanggana na dati ginagamit ng mga hardinero. May kalawang na ito, pero malinis naman ang loob. Nagdesisyon siya, walang pag-aalinlangan. Inutusan niya si Mang Damayan na punuin ang isang malaking drum ng tubig na mayroon sila para sa pang-emergency. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ininit ang tubig gamit ang electric heater na pang-emergency at ibinuhos ito sa palanggana. Inilagay niya ang palanggana sa gitna ng pool house, naglabas ng mga laruang bibe at hinubaran sina Alpas at Layag. Wow! Swimming pool ni Yaya ka! Sigaw ni Alpas at agad silang sumisid sa palanggana. Pinunasan ni Likha ang pawis niya. Ang daming trabaho, pero sulit na sulit makita ang mga ngiti ng kambal. Para kay Likha, ang pag-aalaga ay hindi tungkol sa pagsunod sa manual. Ito ay tungkol sa paghahanap ng paraan at pagpuno ng mga butas na iniwan ng pagkawala ng ina ng mga bata. Saktong nakita ni Likha ang sarili niya sa salamin ng pool house. Mukha siyang masaya, may putik sa braso at basang-basa ng tubig. Sana lang hindi umuwi ng maaga si Mr. Siklab, bulong niya sa sarili. Ang kanilang amo, si Siklab Bughaw, ang taong binigyan siya ng trabaho, pero ang tingin sa kanya ay isa lamang tool. Isang profesional na dapat kumilos nang walang emosyon, tulad ng isang makina. Ilang minuto lamang ang lumipas at biglang bumukas ang pintuan ng pool house. Hindi iyon si Mang Damayan. Pumasok si Siklab. Si Siklab, suot ang formal na barong Tagalog at may bit-bit na black briefcase. Halatang galing sa isang napakahalagang meeting. Ang air ng galit ay agad na bumalot sa silid. Parang biglang bumaba ang temperatura sa loob ng pool house. Nakita ni Siklab ang eksena. Nakita niya ang 2 anak niya. Tawa ng tawa, nakaupo sa isang kinakalawang na palanggana na puno ng tubig na galing sa isang drum. Nanlaki ang mata ng lalaki. Ang mga ugat sa leeg niya ay umusbong. Hindi man lang siya nagtanong, "Anong kabastusan ito, Likha Katigbak?" Ang boses ni Siklab ay malakas, malamig, at may tunog na parang isang basag na salamin. Agad na tumigil sa paglalaro ang kambal. Si Layag ay napayakap sa braso ni Likha. Umiiyak. Sir Siklab,
Pinutol po ang supply ng tubig. Pawis na pawis po sila, kaya't kailangan ko pong... Kailangan mong ilagay ang mga anak ko sa imburnal na palanggana na yan? Galit si Cyclops, hindi lang dahil sa palanggana. Galit siya dahil ang eksenang ito ay nagpapaalala sa kanya ng kawalan niya ng kontrol, ng pagiging hindi sapat niya bilang ama. Hindi ka ba nahiya? Alam mo bang milyon-milyon ang kinikita ko para sa professional na pag-aalaga? Hindi ka janitress, yaya ka. Yumuko si Likha. Ang lalamunan ay parang may nakabara. Ang sakit ng mga salita niya ay tumatama sa dibdib ni Likha. Hindi mo ba naiintindihan, Likha? Ang mga anak ko ay hindi mga hayop na basta na lang isasaw sa kung anong lumang lalagyan. May pool kami. May banyo kami na gawa sa Italianong marmol. Sir, nag-aalala po ako sa kalusugan nila. Hindi ko po sinasadya na wala akong pakialam sa intensyon mo. Ang pinag-uusapan natin dito ay standards, ang pangalan ng pamilyang ito. Binitawan ni Cyclops ang briefcase niya sa sahig. Ang tunog ay parang putok ng baril. Umalis ka na. Ngayon na. Ayoko na makita ang pagmumukha mo sa tahanan ng ulap. Bayaran ka hanggang katapusan ng buwan, pero you're fired. Naramdaman ni Likha ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi siya natatakot sa galit ni Cyclops, pero nasaktan siya sa kawalan ng respeto. 7 na buwan siyang nagserbisyo sa pamilyang ito. Ginawa niya ang lahat para ibigay ang pagmamahal na kulang sa mga bata. Ngunit ang karapan ni Cyclops ay masyadong mataas. Masusunod po, sir. Mahina niyang sagot. Pilit na pinipigilan ang luha. Sabi ko na, hindi ako karapat-dapat para sa ganitong lugar. Mabilis siyang nagdamit. Halos hindi na niya tinignan si Cyclops. Bago siya lumabas, niyakap niya ang 2 bata na ngayon ay umiiyak na ng malakas. Sige na, Alpas, layag. Kailangan na ni Yaya ka umuwi. Magpakabait kayo, ha? Pangako, magpakabait kayo. Binitawan niya ang kambal. Pinigil niya ang sarili na lumingon muli. Nagmamadali siyang nagtungo sa kwarto niya sa likod ng bahay. Kinuha niya ang iisang maleta. Nilagay ang ilang damit. At ang pinakamahalaga, ang litrato niya kasama ang 3 bata na naghihintay sa kanya sa Baryo Ginhawa. Hindi man lang siya tinignan ni Cyclops habang lumalabas siya sa malaking gate. Ang tanging nakita niya ay ang malaking tanso na plate na may nakasulat na tahanan ng ulap. Sa labas, madilim na ang langit at nagsisimula ng bumuhos ang malakas na ulan. Niyakap ni Likha ang kanyang maliit na bag at lumakad palayo. 5 tao ang umaasa sa akin. Saan ako kukuha ng pera? Paano ako magpapaliwanag sa 3 na wala na akong trabaho? Napaluha na siya. Ang sakit ng kahihiyan ng pagpapaalis ay mas masakit pa kaysa sa gutom. Habang naglalakad siya sa highway, papalayo sa tahanan ng ulap, isang bagay lang ang alam niya. Nawala sa kanya ang trabaho, pero mas nawalan ng init at pagmamahal ang 2 bata na iniwan niya sa loob ng malamig na mansion. Hinding-hindi na ako babalik sa lugar na yon. Ang matigas niyang sumpa sa sarili. Ngunit ang tanong ay, hanggang kailan niya kayang panindigan ang sumpa na yon kung ang puso niya ay nanatili pa rin sa loob kasama sina Alpas at Layag? Isang araw, pagkatapos niyang paalisin si Likha, umupo si Cyclops bughaw sa ulo ng mahabang hapagkainan na gawa sa mahogany. Ang almusal ay handa na. Pancakes, bacon, sariwang prutas, isang perpektong pagkain na karapat-dapat para sa isang perpektong pamilya. Pero ang katahimikan sa loob ng tahanan ng ulap ay nakakabingi. Ang nag-iisang tunog na maririnig ay ang mahinang pag-click ng kanyang kubyertos laban sa plato. Sa tapat niya, nakaupo sina Alpas at Layag. Ang kanilang mga upuan ay parang mga maliliit na trono at sila ay parang mga prinsipe na nawalan ng kaharian. Hindi nila ginagalaw ang kanilang pagkain. Alpas, kumain ka na. Utos ni Cyclops, ang boses niya ay walang emosyon. Sinubukan niyang gawing normal ang lahat. May pasok pa kayo. Hindi sumagot si Alpas.
Kinuha lang niya ang tinidor at tinusok-tusok ang pancake sa kanyang plato. Ginagawa itong maliliit na piraso. Si Layag naman ay nakatingin lang sa bintana, sa hardin, kung saan sila huling naglaro, kasama si Yaya Ka. Sa tabi nila ay nakatayo ang bagong yaya, isang babaeng nasa mid-40s, mukhang strikto at may dalang resume na nagpapatunay na nag-aral siya ng professional childcare. Siya ang upgrade na kinuha ni Siklab. Siya ang sagot sa isip niya. Mga bata, sabi ng daddy niyo kumain na raw kayo. Sabi ng bagong yaya sa isang formal na tono. Biglang ibinagsak ni Alpasu ang kanyang tinidor. Ang tunog ay umaling-aungaw sa buong silid kainan. Hindi kasi Yaya Ka. Sigaw niya. Ang mga mata ay puno ng galit. Tumayo si Siklab. Alpas, that's enough. Magpakabait ka sa bago mong yaya. Ayoko sa kanya. Gusto ko si Yaya Ka. Sagot ni Alpas at tumakbo paakyat sa kanyang kwarto. Si Layag ay nagsimula ng umiyak. Mahinang pag-iyak na parang isang kuting na nawawala. Napabuntong hininga si Siklab. Ang noo ay kumunot sa inis. Bakit ganito? Bakit hindi nila maintindihan na ginagawa niya ito para sa kanila? Ibinibigay niya ang pinakamahusay, ang pinakaprofessional. Hindi ba yun sapat? Pabayaan niyo na lang muna sila, sir, sabi ng bagong yaya. Adjustment period lang po iyan. Tumango si Siklab pero sa loob-loob niya, nararamdaman niya ang isang pamilyar na kaba. Ang kabang naramdaman niya noong mga huling araw ni Amaris. Ang kabang nagsasabing may mali, may kulang. Pumasok siya sa kanyang home office. Isang malaking silid na may mga bookshelf na puno ng mga libro tungkol sa negosyo at ekonomiya. Sinubukan niyang mag-focus sa kanyang trabaho. Pero ang imahe ng kanyang mga anak na malungkot ay hindi maalis sa kanyang isipan. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Nakita niya ang pangalan sa screen, Tita Esmeralda. Ang nag-iisang kapatid ng kanyang ama, ang matriarch ng pamilyang Bughaw. Siklab, iho, sabi ng matinis na boses sa kabilang linya. Nabalitaan ko ang nangyari. Magaling. Tama lang ang ginawa mo. Tita, sagot ni Siklab, minasahe ang kanyang sentido. Dapat lang napaalisin ang mga taong tulad niyan. Mga walang pinag-aralan na nagdadala ng dumi sa pamamahay natin. Isipin mo na lang, isang palanggana. My goodness, ano na lang ang sasabihin ng mga kaibigan natin sa club kung malaman nila? Hindi umimik si Siklab. Anyway, patuloy ni Doña Esmeralda. Kaya ako tumawag ay para ipaalala sa iyo ang dinner sa Sabado. Nandoon si Arabella, ang anak ni Congressman De Villa. She's a lawyer, very smart. It's about time you find a proper woman, Siklab. Isang ina para sa mga anak mo, hindi isang katulong. Tita, I'm not ready for that. Mabilis na sagot ni Siklab. Nonsense, ang kailangan mo ay isang partner na kauri mo. Someone who understands our world. Huwag mong hayaan ang sarili mong malugmok sa lungkot. Move on. It's for the good of the Bughaw name. Pagkatapos ng tawag, napasandal si Siklab sa kanyang upuan. Ang mga salita ng kanyang tita ay parang lason na kumakalat sa kanyang sistema. Ang pangalan ng pamilya, ang mundo natin. Iyon na lang ba palagi ang mahalaga? Gabi na nang matapos siya sa trabaho. Ang buong bahay ay tahimik. Sobrang tahimik. Dumaan siya sa kwarto ng kambal. Ang pinto ay bahagyang bukas. Sumilip siya sa loob. Nakita niya si Layag, nakabaluktot sa kama at mahinang umuubo. Ang bagong yaya ay naglalagay ng basang bimpos sa noo niya. Si Alpas naman ay nakaupo sa sahig, yakap-yakap ang isang maliit na stuffed toy na gawa sa ritaso. Gawa yon ni Likha. Ginawa niya yon mula sa isang lumang damit ni Siklab. Naramdaman ni Siklab ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Pumasok siya sa kwarto. Anong nangyayari? Tanong niya. Medyo mataas po ang lagnat ni Layag, sir. Ayaw din po kumain ni Alpas buong araw.
Hinawakan ni Siklab ang noo ni Layag. Mainit. Ang kanyang anak ay may sakit. Ang kanyang malusog, masiglang anak ay may sakit. Tumingin siya kay Alpas. Ang mga mata ng bata ay nakatitig sa kanya. Hindi galit, kundi lungkot. Isang malalim na lungkot na hindi niya pa nakikita dati. Sa sandaling iyon, sa gitna ng katahimikan ng malaking kwarto, napagtanto ni Siklab ang isang nakakatakot na katotohanan. Maaring napaalis niya si Likha sa tahanan ng ulap, pero hindi niya kayang alisin ang anino nito sa puso ng kanyang mga anak. Ang mga pader na ipinagmamalaki niya ay hindi kayang protektahan ang kanyang pamilya mula sa sakit na siya mismo ang nagdulot. Biglang tumunog ang telepono ng bagong yaya. Kinausap siya nito sa mahinang boses at pagkatapos ay lumingon kay Siklab, ang mukha ay balisa. "Sir, kailangan ko po sanang umuwi. Emergency po sa pamilya." Tumangulang si Siklab. Naiwan siyang mag-isa kasama ang 2 anak. Siya at ang resulta ng kanyang pagiging arogante. Umupo siya sa tabi ni Layag, hinaplos ang buhok nito. Sa gitna ng pag-ubo, narinig niya ang isang pangalan na binulong ng kanyang anak sa pagtulog. "Yaya." Iyon ang sandaling gumuho ang lahat ng depensa ni Siklab. Biglang tumunog ang kanyang personal na telepono. Nasa gitna siya ng isang napakahalagang business conference call. Nakita niya ang pangalan ng bagong yaya sa screen. Hindi niya ito pinansin. Tumawag ulit. Hindi pa rin niya sinagot. Makalipas ang ilang sandali, isang text message ang pumasok mula sa yaya. Binuksan niya ito. "Sir, mataas po ang lagnat ni Alpas at hindi po namin mapatahan. Kailangan na po siyang dalhin sa ospital." Nabitawan ni Siklab ang telepono. Ang lahat ng numero, lahat ng deal, lahat ng pera sa mundo ay biglang nawalan ng halaga. Ang mga anak niya. Kailangan siya ng mga anak niya. Ang puting pader ng pribadong silid sa ospital ay parang mas malamig pa kaysa sa mga pader ng tahanan ng ulap. Umupo si Siklab sa isang mamahaling leather na sofa, pero hindi niya maramdaman ang anumang ginhawa. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa 2 hospital bed sa gitna ng silid. Doon nakahiga sina Alpas at Layag. Ang kanilang balat ay maputla. Ang kanilang mga labi ay tuyo. Pareho silang naka-IV drip. Si Alpas ay natutulog ng mahimbing dahil sa gamot. Habang si Layag ay gising, nakatingin lang sa kisame. Ang mga mata ay walang buhay. Sa kamay ni Layag, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na kuneho na gawa sa retaso. Ang laruang ginawa ni Likha. Kanina pa sila rito. Pagkatapos ng text message, agad niyang iniwan ang conference call at isinugod ang mga anak sa pinakamagaling na ospital sa lungsod. Ang sabi ng mga unang doktor, dehydration at mataas na lagnat. Pero may mas malalim na dahilan. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang babaeng doktor na nasa mga 50s ang edad. Si Dr. Elena Ramos, ang pinakarespetadong pediatrician sa bansa. Ang kanyang mukha ay seryoso at sa kanyang mga mata ay may bakas ng awa at pagkadismaya. "Mr. Bughaw," sabi niya. Ang boses ay kalmado ngunit may diin. "Doc, ano pong nangyari? Bakit sila nagkaganito? Bigyan niyo sila ng pinakamagaling na gamot. I don't care about the cost." Mabilis na sabi ni Siklab. Tumatayo na parang isang CEO na handang ayusin ang isang problema gamit ang pera. Umiling si Dr. Ramos. Umupo siya sa tapat ni Siklab. "Mr. Bughaw, ang problema ng mga anak niyo ay hindi kayang gamutin ng kahit anong tableta o injection." "What do you mean?" Kunot noong tanong ni Siklab. "Physically, they are suffering from high fever and dehydration due to stress. Pero ang pinakaugat ng lahat ng ito ay psychological. Ang mga anak niyo po ay dumaranas ng matinding separation anxiety." Natigilan si Siklab. "Separation anxiety? Dahil sa pagkamatay ng asawa ko?" "Partly.
Pero ang nag-trigger nito ngayon ay ang biglaang pagkawala ng kanilang yaya, si Miss Katigbak. Napahawak si Siklab sa kanyang noo. Ito na nga ba ang sinasabi niya? Pero pinalitan ko naman siya agad. Kumuha ako ng mas professional, mas may qualifications. Sa puntong yun, nawala ang pagiging formal ni Dr. Ramos. Ang kanyang tingin ay naging tingin ng isang ina. Mr. Bughaw, hindi regime ang hinahanap ng puso ng isang bata. Hindi qualifications ang nagpapatulog sa kanila sa gabi. Ang hinahanap nila ay security, pagmamahal, at para sa kanila, ang lahat ng yon ay naibigay ni Miss Katigbak. Parang isang malakas na suntok ang mga salita ng doktor. Nagkwento sa akin ang mga nurse. Patuloy ni Dr. Ramos. Kanina, habang nilalagyan ng IV si Layag, iyak siya ng iyak. Ang tanging nagpatahan sa kanya ay noong sinabi ng nurse, "Shh, darating na si Yaya ka." Doon lang siya tumigil. Naramdaman ni Siklab na parang naninikip ang kanyang dibdib. "Kaya narito ang reseta ko para sa mga anak niyo," sabi ng doktor habang tumatayo. "Hindi ito mabibili sa botika. Ang reseta ko ay pagmamahal at presensya. Kailangan nilang maramdaman na ligtas sila. Kailangan nilang makasama ang taong pinagkakatiwalaan nila. At higit sa lahat, kailangan nila ang kanilang ama, hindi ang CEO, ang kanilang tatay." Lumabas ng silid si Dr. Ramos, iniwan si Siklab na tulala at nag-iisa sa kanyang mga pagkakamali. Tumingin siya sa kanyang mga anak. Ang yaman niya, ang kapangyarihan niya, lahat ay walang silbi sa harap ng lagnat at lungkot ng dalawang bata. Ilang sandali pa, may kumatok sa pinto. Pumasok si Mang Damayan, ang matandang hardinero. May dalang isang maliit na bayong ng prutas. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. "Senyorito Siklab," bati niya, yumuko ng bahagya. "Mang Damayan, anong ginagawa mo rito?" "Nabalitaan ko po ang nangyari. Nag-alala po ako sa mga bata." Umupo ang matanda sa isang silya sa sulok. "Kamusta na po sila?" "Hindi mabuti," aminado ni Siklab. "Hindi ko na alam ang gagawin ko." Natahimik ang dalawa. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga makina ng ospital. "Alam niyo po, senyorito," basag ni Mang Damayan sa katahimikan. Noong isang buwan, nagkasugat si Alpas sa tuhod. Umiyak siya ng malakas. Akala ko, dadalhin ni Likha sa loob para gamutin. Pero hindi po. Tumingin si Siklab sa matanda. Naghihintay. Kumuha po si Likha ng dahon ng bayabas. Dinikdik niya po iyon at itinapal sa sugat. Sabi niya, "Ito ang gamot ni Lola. Mas mabisa pa sa Band-Aid." At alam niyo po ba, tumahan si Alpas. Dahil hindi lang gamot ang inilagay ni Ka sa sugat, naglagay din siya ng kwento. Naglagay siya ng pag-aalaga. Pinakinggan lang ni Siklab ang kwento. At noong kaarawan po nila, patuloy ni Mang Damayan, "Alam kong binilhan niyo sila ng mga mamahaling laruan, pero ang pinakagusto po nilang regalo ay ang dalawang maliit na bangkang papel na ginawa ni Ka. Isinulat niya sa layag ang mga pangalan nila. Pinalutang po namin sa fountain sa hardin. 3 oras po silang naglaro doon. Tawa ng tawa. Bawat salita ni Mang Damayan ay parang isang karayom na tumutusok sa puso ni Siklab. Ang mga bagay na yon, ang dahon ng bayabas, ang bangkang papel, ay mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Mga bagay na hindi niya naisip ibigay. Ang pag-aalaga po, senyorito, ay hindi parang negosyo. Hindi po ito tungkol sa efficiency o sa kung ano ang tama sa papel. Sabi ni Mang Damayan, tumayo na para umalis. Ito po ay tungkol sa puso. At si Ka, buong puso po niyang ibinigay ang sarili niya sa mga bata. Nang makaalis na si Mang Damayan, naiwan si Siklab na mag-isa ulit. Pero ngayon, malinaw na ang lahat. Ang kanyang pagiging arogante, ang kanyang pagiging bulag, sa kung ano ang tunay na mahalaga, ang siyang naglagay sa kanyang mga anak sa sitwasyong ito. Hindi si Likha ang nagkamali.
Siya ang nagkamali. Umupo siya sa kanyang mamahaling kotse sa parking lot ng ospital. Ang ulan ay nagsisimula na namang pumatak. Sa unang pagkakataon, mula noong namatay si Amaris, naramdaman ni Cyclab ang mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa matinding pagsisisi. Sinuntok niya ng malakas ang manibela. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa loob ng sasakyan. Anong nagawa ko? Bulong niya sa sarili. Anong nagawa ko sa mga anak ko? Kinuha niya ang kanyang telepono. Kailangan niyang tawagan si Likha. Kailangan niyang lunukin ang kanyang pride. Kailangan niyang humingi ng tawad. Tinawagan niya ang agency na pinagkuhanan niya kay Likha. Ang sagot na natanggap niya ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Pasensya na po, sir. Wala na po kaming contact kay Miss Katigbak. Ang alam lang po namin, umuwi siya sa Barrio Ginhawa. Barrio Ginhawa, ni hindi niya alam kung saan iyon. Isang lugar na siguradong malayo sa mundo niya. Pero wala siyang pakialam. Kahit sa dulo pa ng mundo, hahanapin niya si Likha para sa kanyang mga anak, para sa kanyang sarili. Ang Barrio Ginhawa ay hindi katulad ng pangalan nito. Wala itong ginhawa o kaginhawaan. Ito ay isang komunidad ng magkakadikit na bahay na gawa sa yero at hollow blocks na matatagpuan sa gilid ng isang maingay na pabrika. Ang mga eskinita nito ay makipot at maputik kapag umuulan. Pero sa kabila ng kahirapan, ang hangin dito ay puno ng isang bagay na wala sa tahanan ng ulap, buhay. May mga batang nagtatakbuhan, mga inang nagtsitsismisan sa labas ng kanilang mga tindahan, at ang amoy ng nilulutong pagkain ay naghahalo sa hangin. Sa isa sa mga pinakamaliit na bahay sa baryo, nakatira si Likha Katigbak. Isang linggo na ang nakalipas mula nang paalisin siya. Ang kaunting separation pay na natanggap niya ay unti-unti nang nauubos. Ngayon, tumatanggap siya ng mga labada mula sa mga kapitbahay para lang may maipakain sa 3 bata na umaasa sa kanya. Ate ka, tapos na po ang assignment ko. Sigaw ni Bituin, ang panganay sa 3 bata, isang matalinong 9 na taong gulang na babae. Ako rin po, ate, sabi ni Luntian, ang 7 taong gulang na lalaki, habang ipinapakita ang kanyang drawing ng isang pamilya. Ang bunso, si Ami, 5 taong gulang, ay nakaupo sa kandungan ni Likha habang siya ay nagtutupi ng mga damit na kalalabalang. Ang maliit na bahay nila ay masikip para sa 4 na tao, pero ang espasyo ay puno ng tawanan at pagmamahal. Sila ang dahilan kung bakit kailangan niyang maging matatag. Sila ang kanyang pamilya. Mga anak ng pinsan niyang pumanaw, 2 taon na ang nakalipas. Ipinangako niya sa kanyang pinsan na aalagaan niya ang mga ito. At iyon ang gagawin niya kahit gaano kahirap. Ate ka, namimiss niyo po ba sina Alpas at Layag? Tanong ni Bituin. Napahinto si Likha sa pagtutupi. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib. Gabi-gabi, ipinagdarasal niya ang kalagayan ng kambal. Gabi-gabi, iniisip niya kung kumain na ba sila, kung may nagbasa ba sa kanila ng kwento bago matulog. Oo naman, Bituin. Miss na miss ko sila. Mahina niyang sagot. Pero kailangan nating magpatuloy. Pinilit niyang ngumiti. Ayaw niyang makita ng mga bata ang lungkot sa kanyang mga mata. Kinabukasan, habang naglalaba si Likha sa labas ng bahay, isang hindi inaasahang tanawin ang gumulat sa buong baryo. Isang makintab na itim na Mercedes-Benz ang dahan-dahang pumasok sa kanilang makipot na eskinita. Ang mga kapitbahay ay nagsilabasan, nagbubulungan. Ang sasakyan ay parang isang alien na napadpad sa ibang planeta. Huminto ito sa tapat mismo ng bahay nila. Nanigas si Likha. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Kilala niya ang sasakyang iyon. Bumukas ang pinto ng driver's seat at lumabas si Cyclab Bughaw. Naka-long-sleeved polo shirt siya at slacks. Pero kahit sa simpleng kasuotan, kitang-kita pa rin ang yaman at kapangyarihan niya.
Ang kanyang mamahaling sapatos na katad ay agad na bahiran ng putik. Halatang halata ang pagkailang sa kanyang mukha habang tinitingnan niya ang paligid, ang mga sampayan, ang mga nagkalat na laruan, ang mga asong kalye. Para siyang isang hari na napilitang bumisita sa tirahan ng mga alipin. Nagkatitigan sila. Si Likha, nakatayo roon na may bula pa ng sabon sa mga kamay, at si Siklab na tila hindi alam kung paano magsisimula. Ang tatlong bata ay lumabas at nagtago sa likod ni Likha, natatakot sa estranghero. "Likha," sabi ni Siklab. Ang boses niya ay medyo paos. Mas mababa at hindi kasing arogante tulad ng dati. "Mr. Bughaw," sagot ni Likha. Ang boses ay malamig at formal. "Anong ginagawa niyo rito?" "Kailangan kitang makausap." Pinapasok niya ito. Ang loob ng bahay niya ay simple lang. Isang maliit na mesa, 4 na silya, at isang banig sa sahig kung saan sila natutulog. Napatingin si Siklab sa paligid. Ang sala niya ay mas maliit pa sa banyo ng kambal sa tahanan ng ulap. "Maupo po kayo," alok ni Likha. Umupo si Siklab sa isang plastik na upuan na parang natatakot na baka ito ay masira. "May problema po ba sa mga bata?" Tanong agad ni Likha. Hindi na mapigilan ang pag-aalala. "Nasa ospital sila," diretsong sabi ni Siklab. Nanlaki ang mga mata ni Likha. "Ano? Anong nangyari sa kanila? Okay lang ba sila?" Ang lahat ng galit at sakit na naramdaman niya ay biglang nawala. Napalitan ng purong pag-aalala. "May lagnat sila. Ayaw kumain. Sabi ng doktor, separation anxiety daw." Inamin ni Siklab. Hirap na hirap lunukin ang mga salita. "Kailangan kanila, Likha." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Likha. "Ngayon kailangan nila ako? Noong tinatapon niyo ako palabas ng bahay niyo, hindi niyo naisip yon." "Alam kong nagkamali ako," sabi ni Siklab, nakatingin sa sahig. "Kaya ako nandito. I want you to come back. Babayaran kita ng doble, triple. Just name your price." Natawa si Likha, pero ang tawa niya ay walang saya. "Price? Akala niyo ba lahat ng bagay sa mundo ay may presyo, Mr. Bughaw? Akala niyo ba ang pagmamahal ko sa mga anak niyo ay isang bagay na pwedeng bilhin?" Tumayo siya, puno ng dignidad, puno ng sakit. "Mahal ko sina Alpas at Layag. Mahal na mahal. Pero hindi ako babalik sa isang lugar kung saan ang pagkatao ko ay binabastos. Kung saan ang tingin sa akin ay isang kasangkapan lang. Likha, please. May sarili rin po akong pamilya na kailangang alagaan." Sabi niya, tinuturo ang 3 bata na nakasilip mula sa kabilang kwarto. "Hindi ko sila pwedeng iwan." Nagulat si Siklab. Ngayon niya lang napansin ng maigi ang 3 bata. Hindi niya alam na may sariling pamilya si Likha. Lumapit si Likha sa pinto. Senyales na tapos na ang usapan nila. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Siklab. Ang mga mata na minsan ay puno ng takot, ngayon ay puno ng lakas. Hindi nabibili ang tiwala, Mr. Bughaw. At lalong hindi nabibili ang pagmamahal. Tinalikuran niya ito, handa nang isara ang pinto at isara ang kabanatang iyon ng kanyang buhay. "Sandali!" Pigil ni Siklab. Ang boses ay desperado na. "Hindi mo naiintindihan. Hindi lang ito tungkol sa mga anak ko. Tungkol din ito sa akin." Huminto si Likha. Ang kamay ay nasa doorknob. Hindi niya isinara ang pinto. POV, Siklab. Hindi umalis si Siklab. Nakatayo lang siya roon, sa labas ng maliit na bahay ni Likha. Parang isang estatwa na hindi alam kung paano kikilos. Ang mga kapitbahay ay nagbubulungan pa rin. Ang kanilang mga tingin ay puno ng kuryosidad at panghuhusga. Naramdaman niya ang hiya. Siya, si Siklab Bughaw, isang titan sa mundo ng korporasyon, ay nakatayo ngayon sa isang eskinita. Nagmamakaawa sa isang babaeng sinaktan niya. Pumasok ulit siya, hindi na naghintay ng paanyaya.
Likha, makinig ka. Nagkamali ako. Aaminin ko. Bulag ako. Arogante. Pero ngayon, nakikita ko na. Umupo ulit siya sa plastic na upuan. Gagawin ko ang lahat para bumalik ka. Kahit ano. POV. Likha? Naguguluhan si Likha. Isang parte niya ay gustong maniwala. Isang parte niya ay gustong tumakbo papunta sa ospital para yakapin ang kambal. Pero ang sugat na iniwan ni Siklab ay masyadong malalim. Anong kahit ano, Mr. Bughaw? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig. Kahit na ibaba niyo ang pride niyo, kahit na aminin niyo na ang pagmamahal ay mas mahalaga kaysa sa standards niyo. Hindi agad nakasagot si Siklab. Para sa isang taong sanay na laging tama, ang pag-amin ng pagkakamali ay ang pinakamahirap na gawin. Bago pa man siya makapagsalita, isang anino ang biglang tumakip sa kanilang pintuan. Isang anino na mas malamig pa kaysa sa anino ng tahanan ng ulap. Isang itim na van ang huminto sa likod ng Mercedes ni Siklab. Mula rito, bumaba ang isang babaeng nakasuot ng eleganteng itim na bestida at may suot na malalaking salamin. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang labi ay pulang-pula. Si Doña Esmeralda Bughaw. POV, Siklab. Nanlaki ang mga mata ni Siklab. Tita, anong ginagawa niyo rito? Hindi siya pinansin ni Doña Esmeralda. Ang kanyang mga mata, na parang mga patalim, ay direktang nakatutok kay Likha. Naglakad siya papasok sa maliit na bahay. Ang kanyang mga takong ay tumutunog sa sementadong sahig. Tiningnan niya ang buong paligid nang may sukdulan na pandidiri, mula sa mga lumang kasangkapan hanggang sa mga nakasampay na damit. So ito pala ang lungga mo, sabi ni Doña Esmeralda. Ang boses ay puno ng lason. At ikaw pala si Likha, ang babaeng ginagamit ang mga bata para umakyat sa buhay. Napatayo si Likha. Wala po kayong karapatang magsalita ng ganyan sa pamamahay ko. Pamamahay? Tawag mo dito pamamahay? Tumawa ang matanda. Siklab, umuwi na tayo. Huwag mong sayangin ang oras mo sa basurang ito. Tita, tama na. Sigaw ni Siklab, humarang sa pagitan ng dalawang babae. Umalis na kayo dito. Pero hindi nakinig si Doña Esmeralda. Kumuha siya ng isang makapal na sobre mula sa kanyang Hermes bag. Binuksan niya ito at inilabas ang isang malaking faho ng pera, mga tig-1,000 piso. Itinapon niya ito sa sahig, sa paanan ni Likha. Ang mga pera ay kumalat na parang mga tuyong dahon. Ito ba ang gusto mo? Sigaw ni Doña Esmeralda, ang muka ay nagnginggit-ngit sa galit. Pera? Sige, kunin mo ang lahat ng yan. At pagkatapos, lumayo ka sa pamilya namin. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa pamangkin ko kailanman. POV, Likha. Napatitig si Likha sa nagkalat na pera. Bawat isang piraso ay parang isang sampal sa kanyang pagkatao. Ang kanyang dignidad, ang kanyang pagmamahal, lahat ay binigyan ng presyo at itinapon sa sahig na parang basura. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang pisngi. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata, pero hindi ito luha ng lungkot. Ito ay luha ng galit. Hindi siya yumuko para pulutin ang pera. Sa halip, tumingin siya ng diretso kay Doña Esmeralda. Ang pera niyo po ay hindi kayang punasan ang mga luha ni na Alpas at Layag. Hindi rin po niyan kayang bilhin ang respeto. Nagulat si Doña Esmeralda sa kanyang pagsagot. Ngunit ang pinakagumulat sa lahat ay ang sunod na nangyari. Si Siklab. Yumuko si Siklab. Pinulot ang bawat piraso ng pera at inilagay pabalik sa sobre. Naglakad siya palapit sa kanyang tita. Ang mukha ay seryoso at hindi pa nakikita ni Likha kailanman. Tama na tita, sabi ni Siklab sa isang boses na malamig at mapagpasya. Hindi niyo siya kilala. At hindi niyo kilala ang kailangan ng mga anak ko. Ibinigay niya pabalik ang sobre sa kanyang tita. Umuwi na po kayo, napatulala si Doña Esmeralda. Sa buong buhay niya,
Ngayon lang siya sinuway ng kanyang paboritong pamangkin. Ang kanyang mukha, na kanina'y puno ng pagmamataas, ay napalitan ng pagkabigla at hindi makapaniwalang galit. "Si Club! How dare you! Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa pamilyang ito, kakampihan mo ang babaeng yan." "Hindi ito pagkampi, tita. Ito ay pagiging tama." Matigas na sagot ni si Club. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa pagkakatitig sa matanda. POV, likha. Parang may bumagsak na pader sa loob ni likha. Sa unang pagkakataon, may isang taong ipinagtanggol siya. At ang taong yon ay si Club Bughaw, ang lalaking dumurog sa kanyang dignidad. Nakatingin lang siya kay si Club, hindi alam kung ano ang dapat maramdaman. Sa gitna ng tensyon at sigawan, si Ami, ang bunsong inaalagaan ni likha, ay lumabas mula sa kwarto. Ang maliliit niyang balikat ay nanginginig sa takot dahil sa ingay. Umiiyak siya. "Ate ka?" Hikbi ng bata. Sa kanyang pagmamadaling tumakbo papunta kay likha, natapilok siya sa isang nakausling semento sa sahig. Nabitawan niya ang isang maliit na bagay na mahigpit niyang hawak-hawak. Isang luma, kupas, at tupi-tuping litrato. Gumulong ito sa sahig at huminto sa mismong dulo ng mamahaling sapatos ni si Club. Automatiko. Bilang isang kilos ng ordinaryong kabaitan, yumuko si Club para pulutin ito at ibalik sa bata. Ngunit nang ang kanyang mga daliri ay dumampi sa lumang papel at nakita niya ang imahe, ang buong mundo niya ay biglang huminto. Ang paghinga niya ay tumigil. Ang tibok ng kanyang puso ay para bang nalimutan kung paano pumintig. Nasa litrato ang isang babaeng nakangiti. Yakap ang tatlong sanggol. Isang babaeng may mga matang puno ng pangarap, katulad ng mga mata ni Ami. Isang babaeng mukhang pamilyar. Hindi lang pamilyar, kilala niya. Kilalang kilala niya ang ngiting iyon. Ang hugis ng mukha, ang nunal sa ibaba ng labi. Ang mga alaala ay bumuhos pabalik sa kanya na parang isang malaking alon. Mga lumang litrato sa album ng kanyang asawa, mga kwento tungkol sa isang kapatid na matagal nang nawalay, mga pangakong binitawan sa gitna ng isang matinding pag-aaway ng pamilya. Para siyang nakakita ng multo, ang multo ng isang nakaraan na akala niya ay matagal nang nakabaon. Nanginginig ang kamay na hawak ang litrato. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin mula sa larawan patungo sa tatlong batang takot na nakatayo sa likod ni likha. Kay Bituin, kay Luntian, at kay Ami. Nakita niya ang mga mata ng babae sa litrato sa mga mata ng mga batang ito. "Sino? Sino ang nasa litratong ito?" tanong ni si Club. Ang boses niya ay halos isang bulong, puno ng pagkamangha at takot. "Ang nanay po nila," sagot ni likha. Nagtataka sa biglaang pagbabago ng reaksyon ni si Club. Napatitig si Club kay likha. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, puno ng isang tanong na hindi niya kayang bigkasin. Ang galit, ang pride, ang negosasyon, lahat ay nawala. Napalitan ito ng isang bagay na mas malalim, mas komplikado. Isang bagay na nag-uugnay sa kanya sa maliit at mahirap na bahay na ito sa paraang hindi niya kailanman inaasahan. Ang nanay po nila. Ang apat na salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isipan ni si Club na parang isang malakas na kulog. Hindi niya pinansin si Doña Esmeralda na galit na nag-walkout at padabog na isinara ang pinto ng van. Hindi niya pinansin ang mga usyosong kapitbahay. Ang buong atensyon niya ay nakatuon sa lumang litrato at sa tatlong batang nakatayo sa harap niya. Kinuha niya ang kanyang telepono, binuksan ito nang nanginginig ang mga kamay at kinunan ng litrato ang hawak niyang larawan. Pagkatapos ay maingat niyang ibinalik ito sa batang si Ami. "Pasensya na," utal niyang sabi kay likha. Kailangan ko nang umalis." Walang lingon-likod, tumakbo siya palabas ng bahay, pumasok sa kanyang Mercedes at pinaharurot ito paalis ng Baryo Ginhawa.
Ang kanyang pag-iisip ay isang malaking bagyo. Ang imahe sa litrato ay paulit-ulit na lumalabas sa kanyang isipan, kasabay ng mukha ng kanyang yumaong asawa, si Amaris. Pagdating niya sa tahanan ng ulap, hindi niya pinansin ang mga katulong na bumati sa kanya. Dumiretso siya sa dating silid-aklatan ni Amaris, isang lugar na hindi niya pinapasok sa loob ng halos 2 taon dahil sa sakit na dulot ng mga alaala. Ang amoy ng mga lumang libro at ang paboritong pabango ni Amaris na sampagwita ay naroon pa rin. Para bang kahapon lang ito naroon, nakaupo sa silya at nagbabasa. Nagsimula siyang maghalungkat. Hinanap niya ang mga lumang photo album. Doon, sa isang pahina na halos nakalimutan na niya, nakita niya ang isang litrato ni Amaris kasama ang kanyang nakababatang kapatid na babae, si Dalisay. Ang babae sa litrato ni Ami ay walang dudang si Dalisay. Pero paano? Ang alam ni Siklab, nag-away ang magkapatid maraming taon na ang nakalipas dahil sa isang lalaki. Itinakwil ng kanilang pamilya si Dalisay. Mula noon, wala na silang narinig tungkol dito. Nagpatuloy si Siklab sa paghahanap. Binuksan niya ang bawat drawer, tiningnan ang ilalim ng bawat kasangkapan. Pakiramdam niya ay may hinahanap siya, isang bagay na hindi niya alam kung ano. Hanggang sa napansin niya ang isang bahagyang nakaangat na piraso ng parket sa sahig, sa ilalim ng lamesa ni Amaris. Gamit ang isang letter opener, maingat niya itong inangat. Sa ilalim nito ay isang maliit na espasyo, at sa loob ay may isang maliit na kahon na gawa sa kahoy ng nara. Ang puso ni Siklab ay kumabog ng napakabilis. Binuksan niya ang kahon. Sa loob nito ay may ilang mga tuyong bulaklak, isang pares ng hikaw ng sanggol, at isang bigkis ng mga liham na tinalian ng isang asul na laso. Mga liham na walang selyo, mga liham na hindi kailanman na ipadala. Ang sulat kamay ay kay Amaris. Kinuha niya ang nasa pinakaibabaw. Ito ang pinakahuling sulat. Ang petsa. 1 linggo bago siya pumanaw. Nanginginig ang mga kamay. Binuksan niya ito at nagsimulang magbasa. Ang bawat salita ay parang isang patak ng asido na tumutulo sa kanyang puso. Mahal kong Siklab, kung nababasa mo ito, marahil ay wala na ako. O marahil ay wala na akong lakas ng loob na sabihin ito sa iyo ng harapan. May daladala akong isang malaking bato sa aking dibdib sa loob ng maraming taon. Ang pagsisisi. Naaalala mo ba ang kapatid ko, si Dalisay? Ang kapatid na itinakwil ko dahil sa pride. Nalaman ko, ilang buwan na ang nakalipas na siya ay pumanaw na. Iniwan niya ang 3 anak, 1 babae at 2 lalaki. Mga pamangkin ko na hindi ko man lang nakita. Mga batang ulila na ngayon dahil sa isang away na dapat ay matagal ko nang kinalimutan. Gabi-gabi, binabangungot ako, Siklab. Ang mga mukha ng mga batang hindi ko kilala. Ang mukha ng kapatid ko na humihingi ng tawad. Hinanap ko sila. Nalaman kong nasa isang malayong probinsya sila, inaalagaan ng isang malayong kamag-anak. Pero wala akong lakas ng loob na puntahan sila. Dahil sa hiya. Dahil sa takot na baka isumparin nila ako. Ito ang huling habilin ko. Mahal ko. Kung meron ka pang natitirang pagmamahal para sa akin, pakiusap. Hanapin mo sila. Hanapin mo ang mga anak ni Dalisay. Bigyan mo sila ng buhay na hindi na ibigay ng kanilang ina. Ampunin mo sila bilang sarili mong mga anak. Ito lang ang tanging paraan para matahimik ang kaluluwa ko. Nakasama sa liham na ito ang huling litrato niya na nakuha ko. Ito sila, ang aking nawawalang pamilya. Nagmamahal at laging nagsisisi, Amaris. Sa ilalim ng sulat ay may isa pang litrato, ang eksaktong litrato na hawak ni Ami kanina. Nabitawan ni Siklab ang sulat. Napaupo siya sa sahig, napasandal sa bookshelf. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang lahat ay nag-ugnay-ugnay na. Ang 3 batang inaalagaan ni Likha ay ang mga pamangkin ni Amaris, ang mga batang habili ng kanyang asawa. Si Likha ay hindi lang isang ordinaryong yaya.
Siya ang anghel na ipinadala ng tadhana para tuparin ang huling hiling ng kanyang asawa. At siya, sa kanyang pagiging arogante at bulag, ay itinaboy ang anghel na iyon. Hindi lang niya sinaktan si Likha. Hindi lang niya pinabayaan ang kanyang mga anak. Ipinagkait din niya sa kanyang yumaong asawa ang kapayapaan na hinahangad nito. Tumayo si Siklab, nanginginig ang buong katawan, hawak ang sulat. Tumingin siya sa bintana. Ang ulan ay bumubuhos ng malakas. Parang nakikidalamhati sa kanya. Pero wala na siyang pakialam sa ulan. Wala na siyang pakialam sa gabi. Isang bagay lang ang alam niya. Kailangan niyang bumalik. Kailangan niyang bumalik sa Baryo Ginhawa. Hindi para kunin ang isang yaya, kundi para buuin ang isang pamilyang matagal nang dapat binuo. Mabilis siyang lumabas ng silid. Hindi na nag-abalang magdala ng payong at sumakay sa kanyang kotse. Ang makina ay umungol sa gitna ng katahimikan ng gabi at pinaharurot niya ito pabalik sa daan na minsan na niyang tinalikuran. POV, Likha. Gabi na sa Baryo Ginhawa. Malakas ang buhos ng ulan at ang tunog nito sa kanilang bubong na yero ay parang isang walang tigil na tambol. Sa loob ng maliit na bahay, tapos nang kumain sina Likha at ang 3 bata. Ngayon, nagkukwento siya para mapatulog sila. Pero ang isip niya ay lumilipad. Ang mga pangyayari kaninang hapon ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang galit ni Doña Esmeralda, ang pagtatanggol ni Siklab, at ang kakaibang reaksyon nito sa litrato ng kanilang ina. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng yon? Habang mahimbing nang natutulog ang mga bata, narinig ni Likha ang isang pamilyar na ugong ng makina ng sasakyan sa labas. Mas malakas pa kaysa sa ulan. Sinundan ito ng malalakas na katok sa kanilang pinto. Nag-aalangan. Binuksan niya ito ng bahagya. At natigilan siya sa kanyang nakita. Nakatayo sa labas si Siklab Bughaw, basang-basa mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mamahaling damit ay tumutulo. Ang kanyang buhok ay bagsak sa kanyang noo. Wala na ang postura ng isang aroganteng CEO. Ang nakatayo sa harap niya ay isang lalaking mukhang naliligaw at desperado. Mr. Bughaw, anong nangyari sa inyo? Hindi siya sumagot. Sa halip, pumasok ito sa loob. Dala ang lamig ng ulan. Sa kamay niya ay may hawak siyang isang luma at bahagyang basang liham. POV, Siklab. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Ang lahat ng salitang inihanda niya sa kanyang isipan habang nagmamaneho ay biglang naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang nag-aalalang mukha ni Likha. Walang salita. Iniabot niya ang liham ni Amaris. "Basahin mo," sabi niya. Ang boses ay paos at nanginginig. Naguguluhan man, kinuha ni Likha ang sulat at nagsimulang magbasa sa ilaw ng kanilang solong bumbilya. Habang binabasa niya ang bawat salita, nakita ni Siklab ang unti-unting pagbabago sa kanyang mukha. Mula sa pagkalito, patungo sa pagkabigla at sa huli, sa mga luhang hindi na napigilan. Nang matapos siyang magbasa, napatingin siya kay Siklab pagkatapos ay sa 3 batang mahimbing na natutulog. Kaya pala ganoon na lang ang reaksyon niyo sa litrato, bulong ni Likha. Ang mga luha ay tuloy-tuloy na dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang nanay nila at ang asawa niyo, sila pala. Tumango si Siklab, ang sarili niyang mga mata ay namumula na rin. At sa sandaling iyon, sa gitna ng maliit at masikip na sala, ginawa ni Siklab ang isang bagay na hindi niya kailanman inakalang gagawin niya sa buong buhay niya. Dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig, sa harap ni Likha. "Likha," sabi niya, ang boses ay basag. "Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat. Sa pagiging arogante ko, sa pagiging bulag ko, sa sakit na idinulot ko sa'yo." Napaatras si Likha. "Mr. Bughaw, tumayo po kayo." "Hindi." Pagmamatigas ni Siklab, nakatingin sa kanyang mga mata. "Hindi ako tatayo hanggat hindi mo ako pinapatawad. Hindi lang ako ang humihingi ng tawad, Likha.
Si Amaris din, sa pamamagitan ko. Hinawakan niya ang kamay ni Likha. Hindi ako naparito para kunin ka bilang yaya. Ayoko nang maging amo mo. Huminga siya ng malalim. Hindi yaya ang kailangan ko, Likha. Hindi yaya ang kailangan ng mga anak ko. Pamilya. Pamilya ang kailangan natin. Piyov, Likha. Ang mga salita ni Siklab ay parang alon na humampas sa kanyang puso. Tinatangay ang lahat ng galit at sakit na natira. Ang lalaking lumuhod sa harap niya ay hindi na ang Mr. Bughaw na nakilala niya. Ito ay isang ama na nasasaktan. Isang asawang nagsisisi. Isang taong handang ibaba ang lahat para sa tama. Gusto kong tuparin ang hiling ni Amaris. Patuloy ni Siklab. Gusto kong bigyan ng mga pamangkin niya, ang mga anak na inaalagaan mo, ng isang tahanan. At gusto kong maging bahagi ka ng tahanang iyon, hindi bilang katulong, kundi bilang ilaw. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Esmeralda. Galit na galit. Kasama ang 2 bodyguard. Malamang ay sinundan niya si Siklab. Siklab, ano na namang kabaliwan ito? Tumayo ka dyan, sigaw ng matanda. At ikaw, babae, anong ginawa mong gayuma sa pamangkin ko? Pero bago pa man makasagot si Siklab, tumayo si Likha. Hinarap niya si Doña Esmeralda. Hindi na may takot, kundi may tapang na nagmula sa katotohanan. Wala po akong ginagawang masama, ginang, kalmadong sabi ni Likha. At ang pamilya po ay hindi nasusukat sa yaman o sa pangalan. Ang pamilya ay hindi po sa dugo, kundi sa puso. At ang mga batang ito, sabi niya, itinuro ang mga natutulog na bata. At ang 2 bata sa ospital, iisa lang ang puso nila. Natigilan si Doña Esmeralda sa narinig niya tungkol sa koneksyon ng mga bata. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkabigla. Ngunit mabilis ding bumalik sa pagmamatigas. Ngunit wala na siyang masabi. Tinalikuran niya sila at umalis. Talunan. Nang sila na lang ulit ang natira, tumingin si Siklab kay Likha. Tumayo na siya, pero hindi niya binitawan ang kamay nito. Umuwi na tayo ka, mahina niyang sabi. Ginamit ang palayaw nito sa unang pagkakataon. Umuwi na tayong lahat. Tumingin si Likha sa kamay ni Siklab na nakahawak sa kanya. Pagkatapos ay tumingin siya sa 5 bata. 2 sa ospital, 3 dito, na pinag-ugnay ng tadhana. Sila ang kanyang mga anak, silang lahat. Sa gitna ng kanyang mga luha, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tumango siya. Sige, uuwi na tayo. Lumipas ang 6 na buwan. Ang tahanan ng ulap ay hindi na ang dating malamig at tahimik na palasyo sa ituktok ng burol. Ngayon, ito ay isang tunay na tahanan. Puno ng ingay, puno ng gulo, at higit sa lahat, puno ng buhay. Ang mahabang hapagkainan na dati pinaghaharian ng katahimikan ay isa ng masayang larangan ng digmaan tuwing umaga. May natatapong gatas, may nag-aagawan sa huling piraso ng pandesal, at ang hangin ay puno ng halakhak ng 5 bata, sina Alpas, Layag, Bituin, Luntian, at Ami. Si Siklab Bughaw, ang dating CEO na laging nakasuot ng formal, ay madalas na ngayong makitang may mantsa ng ketchup sa kanyang polo shirt o may kislap ng glitters sa kanyang buhok. Natutunan niyang hindi pala numero sa stock market ang pinakamahalagang subaybayan, kundi ang lagnat ng kanyang mga anak. Natutunan niyang ang pinakamatagumpay na merger ay hindi sa boardroom nangyayari, kundi sa pagitan ng mga pusong minsan nang nasira. At sa gitna ng lahat ng ito, naroon si Likha. Siya ang araw na nagbigay liwanag sa tahanan ng ulap. Siya ang init na tumunaw sa yelo, sa puso ni Siklab. Hindi na siya si Yaya Ka o Miss Katigbak. Sa mga bata, siya si Mama Ka. Sa mga katulong, siya ang kanilang inspirasyon. At para kay Siklab, siya ang kanyang lahat. Isang Sabado ng hapon, ang buong pamilya ay nasa hardin. Ang dating perpektong damuhan na bawal tapakan ay isa ng ngayong masayang taniman.
ng mga gulay at bulaklak. Sa ilalim ng mapagkalingang mata ni Mang Damayan, na ngayon ay parang lolo na ng lahat, tinuturuan ni Siklab si Alpas at Luntian kung paano magtanim ng kamatis. Si Likha naman ay kasama sina Bituan, Layag at Ami na nagdidilig ng mga bagong sibol na sunflower. "Daddy, tingnan mo, may bulate," sigaw ni Alpas. Hawak ang isang maliit na bulate. "Wow, that's a good sign, anak. Ibig sabihin, healthy ang lupa natin." Sagot ni Siklab, ngumingiti. Ang nangiting iyon ay hindi na pilit. Ito ay totoo. Galing sa puso. Maya-maya, lumapit si Siklab kay Likha na nagpapahinga sa ilalim ng isang puno. Umupo siya sa tabi nito. "Pagod ka na?" tanong niya. Ang boses ay malambing. "Hindi naman," sagot ni Likha. Pinapanood ang mga batang naghahabulan. Masaya. Natahimik sila sandali. Pinapakinggan ang masayang sigawan ng mga bata. "Naaalala mo ba noong una akong pumunta sa Baryo Ginhawa?" Basag ni Siklab sa katahimikan. Ngumiti si Likha. "Oo naman, mukha kang hari na naligaw sa palengke." Nagtawanan sila. "Grabe pala ang pride ko noon, ano?" sabi ni Siklab, napapailing. "Salamat ka. Salamat sa pagtuturo sa akin kung ano ang tunay na mahalaga." Hinawakan niya ang kamay ni Likha. "Hindi pa pala ako tapos, tuparin ang hiling ni Amaris." "Ano ang ibig mong sabihin? Masaya na ang mga bata. Buo na tayo." "May isa pa siyang hiling na hindi ko nabanggit sa'yo," sabi ni Siklab, tumingin ng diretso sa mga mata ni Likha. Sa isang sulat niya, sinabi niyang sana, balang araw, makahanap ako ng isang taong magtuturo sa akin kung paano magmahal muli. Isang taong hindi lang magiging ina sa mga anak ko, kundi magiging kabiyak din ng puso ko. Naramdaman ni Likha ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. "Likha katigbak," sabi ni Siklab. Ang boses ay puno ng sinseridad. "Hindi ko maibabalik ang sakit na naidulot ko sa iyo noon. Pero ipinapangako ko, gagawin ko ang lahat sa nalalabing bahagi ng buhay ko para palitan ang bawat luha na yon ng walang katapusang kaligayahan." Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya hindi isang mamahaling singsing na may diamante, kundi isang simpleng singsing na gawa sa pinilipit na mga tangkay ng bulaklak ng sampagwita, ang paboritong bulaklak ni Amaris. "Will you be my family officially? Will you marry me, pa?" Ang mga bata, na tila naramdaman ang kahalagahan ng sandali, ay tumigil sa paglalaro at lumapit sa kanila, nakatingin ng may pananabik. Sa gitna ng kanyang mga luha ng kaligayahan, tumango si Likha. "Oo, Siklab, oo." Isinuot ni Siklab ang singsing sa daliri ni Likha. Naghiyawan ang mga bata at sabay-sabay silang niyakap. Naging isang malaking grupo sila ng pagmamahalan sa gitna ng hardin. Sa bintana ng mansyon, nakatayo si Mang Damayan, nakangiti habang pinupunasan ng isang luha sa kanyang mata. Ang tahanan ng ulap na dating simbolo ng kalungkutan at pagkakahiwalay ay tahanan na ngayon ng isang pamilyang hindi binuo ng dugo, kundi ng mga pusong matapang na piniling magmahal, magpatawad at maghilom. Isang pamilyang hindi perpekto pero totoo. Kinuha ni Mang Damayan ang isang lumang kamera at kinunan sila ng litrato. Isang larawan ng 7 tao, magkakaiba man ang pinagmulan, ay nagmistulang isang magandang konstelasyon sa ilalim ng sikat ng araw. Ang araw na sa wakas ay sumikat na sa tahanan ng ulap. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Likha at Siklab, sa Ang Araw sa Tahanan ng Ulap. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na pamilya ay hindi nakikita sa apelyido o sa dami ng pera, kundi sa lalim ng pag-unawa, sa tapang na magpatawad, at sa pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pag-iyak, pagtawa at pagkainis, kasama ang ating mga bida. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang pinakapumatak sa puso ninyo?
I-comment nyo lang po sa ibaba at ating pagkwentuhan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, i-share, para maibahagi rin sa iba. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong aantig sa inyong mga puso. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.